Bandang hapon na nga to mga mamis at pauwi na si Athena galing school kaya kailangan ko na magluto ng ulam namin. Pero bago yan mga mamis, ito na nga pala yung update sa buhok ko na pinareban ko nga nung linggo. Bali kinabukasan lang to mga mamis pagkatapos kong ereban kaya hindi ko pa to naililigo. Pero hindi ko naantay ng 3 days bago ako maligo mga mamis. Siguro mga 5 days, hindi, charot. Pero totoo mga mamis, sa tuwing nagpapareban talaga ako, 'di ba dapat 3 days bago ka maligo? Ako hindi ko na pinapaabot yung ganun mga mamis. Madalas nga kinabukasan lang naliligo na agad ako. So anyway mga mamis, tapos ko nang i-flex sa inyo yung buhok ko na bagong reban na kahit papano naman, ayan laki ng binago kumpara nung hindi pa nare-reban. So ito nga sisimulan ko na magluto ng ulam. Bali ang ulam pala namin ngayon ay itlog. Hindi kasi kami makaisip ni daddy kung anong ulamin namin nung araw na to. Tapos umuulan din kaya hindi kami makalabas. Kaya naman sabi ni daddy maitlog naman kami sa rep. Ito nga itlog na lang yung ulamin namin. Total naman, meron din kaming bawang, kamatis at sibuyas. Lagyan ko na lang neto para healthy pa rin yung ulam namin. Sa totoo nga lang mga mamis, nung mga nakaraan, hindi ko lang naisasama sa mga vlog ko. Pero ilang beses na kaming nag-ulam netong itlog na merong kamatis, sibuyas. Si daddy kasi mga mamis, isa rin talaga to sa mga paborito niya. Masarap sana talaga din to mga mamis kung meron ka partner na tuyo or di naman kaya daing. Kaya lang, bukod sa mahirap bumili noon dito banda sa amin sa mga tindahan, nahihirapan ako pag pinrito ko siya, baka mangamoy tong bahay namin dahil alam niyo naman wala kaming exhaust fan. Fast forward tayo mga mamis kasi hindi ko pala na-play yung video. Natapos na ako magluto ng ulam namin na itlog at nakain na rin kami. Pagkatapos namin kumain mga mamis, nagpahinga lang ako saglit tapos nag-half-bath ako. At syempre, kahit bagong reban tayo, hindi pwedeng kalimutan ang mga labahin. Kaya naman ako ito, iniisa-isa ko na naman yung mga dapat kong labahan. Bali nung araw na to, ang lalabahan ko muna yung mga shorts namin ni Athena. Pero dapat talaga mga shorts tsaka yung mga kumot at punda yung lalabahan ko. Kaya lang, dahil nga nag-uulan-ulan, yung mga shorts na lang muna kasi baka mamaya hindi matuyo yung mga kumot, baka kapal pa naman mamaho. Dahil alam nyo naman, pag walang dryer, ang kalaban talaga natin ay yung pag-ulan-ulan. Pero dapat talaga mga mamis, hindi muna ako maglalabay. Kakapain ko muna yung panahon kasi nga mahirap din talaga makapagpatuyo kapag umuulan. Pero ang problema ko kasi, yung mga paborito naming shorts ni Athena na madalas naming gamitin pambahay, nasa labahan na nga lahat. Kaya ayan, kailangan ko ng labhan. Habang pinapaikot ko yung mga shorts namin ni Athena sa washing, nagpunta ako dito sa sala. Tinanggal ko muna yung mga unan kasi ikakabit ko naman yung sofa cover. Ito nga sofa cover namin mga mamis, buti na lang natuyo to at hindi siya amoy kulob. Kasi nilaban ko to ng gabi, tapos pagising namin ng mga bandang tanghali, ayun nga medyo makulimlim na at nag-uulan-ulan na. Sabado pa lang naman mga mamis, natuyo na to. Kahit dapat linggo ikakabit ko na to dito sa sofa ko. Kaya lang dahil nga sobrang excited na akong gumanda, yun, hindi ko muna siya kinabit. Inuna ko muna magparewan. Kung dati mga mamis, nakikita nyo kapag kinakabit ko to, talagang nag-e-effort pa ako na humiga dyan sa tiles para nga maitali pa to sa ilalim. Ngayon mga mamis, hindi ko na ginagawa yon. Simula nung namaga yung kaliwang katawan ko na may tubo nung April, hindi ko na ginagawa yung mga medyo may hirap na gawain dito sa bahay. Ginagawa ko, tinatali ko na lang to para hindi matapak-tapakan. Yung nakikita yung tali dyan na nakalitaw sa may tali ng sofa cover. Hindi na ako nagpalit ng mga punda ng unan ko mga mamis tsaka mga kumot namin ni daddy kasi alam nyo naman na ilang araw pa lang kakapalit ko pa lang nung mga yan. Natapos na nga ako doon banda sa sala mga mamis, mupo naman ako dito banda sa dining area ko para nga buksan itong dumating kong parcel. At syempre mga mamis, kapag may parcel, 3 bagay lang yan. Kung hindi para sa mga bituka ko or panlilis ng bituka ko, para sa mga gamit sa bahay at para kay Athena. So itong parcel na to ngayon ay para kay Athena. Itong parcel na to mga mamis ay puro ballpen lang naman to. Binilan ko si Athena ng isang box ng ballpen. Paano ba naman kasi mga mamis, wala pang 3 buwan simula nang nagsimula ang pasukan, wala na agad ballpen si Athena. 5 ballpen ang binili ko kay Athena mga mamis bago magpasukan at lahat yon naging thank you na. Kaya ako nasabing naging thank you na mga mamis kasi nga yung mga klase niya or may mga klase daw siya nangihiram sa kanya ng ballpen at hindi na nga daw na ibabalik kay nahayaan na lang niya din. Hindi naman nagsabi sa akin si Athena mga mamis na wala na siyang ballpen. Kaya ko lang nalaman kasi nga nanghiram ako ng ballpen niya tapos pagtingin ko nga sa mga lagay niya ng ballpen, meron siya nag-iisang ballpen doon na sira na pinagtitiisan niya pala. Kaya ayan, bumili na ako ng isang box at sabi ko sa kanya kapag meron nang hiram ulit ng ballpen sa kanya, bentahan na lang niya ng ballpen kaysa pahiramin niya. Kumuha lang ako ng isang ballpen mga mamis kasi minsan kinakailangan namin ni daddy ng ballpen dito sa bahay. Tapos binigay ko na nga kay Athena yung isang box doon sa kwarto. Tapos nag-request siya na gusto daw niya kumain ng apple. Buti na lang meron pa kaming isang apple sa rep. Pero pinabalatan niya mga mamis kasi nga yung balat pinatabi niya sa akin. Dahil nga meron si Athena ng tanim at ilalagay daw niya yung mga balat doon sa paso. Kami naman ni daddy mga mamis, gusto naming mag-toast ng tinapay. Kaya ito, nilagyan ko ng margarine na tinoast ko na nga dito sa kawali. Habang nag-toast ako ng tinapay mga mamis, nagsaing ako. Pero yung
sinaing namin para yung kinabukasan. Papalamigin ko lang yan tas ilalagay ko na sa ref. Bali, tig-tatlo nga kami ni daddy sa tinapay mga mamis. At yung sa akin, pinalamanan ko ng strawberry jam kasi sakto meron kaming strawberry jam dito na bigay ng kaibigan ko galing Baguio. Yung kay daddy naman mga mamis, ganito lang at hindi nalalagyan ng palaman.